Magandang araw po mga kababayan natin. Kumusta po kayo dyan? Manonood na naman po tayo ng isang video. Ito po ay video ng ating idol, si Madam Maharlika. Ang maalindog daw, sabi nga niya, si Madam Maharlika. May bago na naman po siyang video and magre-react po tayo sa mga isisiwalat niya ulit ngayong araw na ito. Panoorin po natin. So recently, actually, naglalayag pa ako nito. Hindi ko lang nabigyan ng pansin. Pero may gumagawa nga na mga tauhan ni Lee Satanas na kidnapper, ni Bangag Marcos Jr. na Addictos Benedictos. Ayan, inutusan na naman para palabasin na ako ay nag-post at palabasin na inaaway ko si Attorney Vic Rodriguez. You know, may mga ganun silang hanas. So, ang kawawa naman ng ating, buti na lang, gwapong-gwapo si Marlon ng third floor. Ayan. Si Sir Marlon ng third floor studio. Baka pwede nyo nang i-subscribe yan kasi the more na inaano tayo. Ayan, mga palangga. So, hindi po ako yan yung Maharlika Network. So, ang utos ngayon ng mga baka ng inang Lee Satanas, Bangag, Tambaluslos at lahat ng mga demonyo na gusto nilang panghawakan ng kaba ng bayan at gastusin at itago at ilayo sa Pilipino ay mag-create ng fake Facebook account. Okay? Tandaan ninyo mga palangga, hindi po 200 pesos, 280 o 300 or 500 o 1,000 ang followers natin sa Maharlika Network. We have 81 and Boljak is, like 81,000 subscribers. But actually, kung hindi pinatumba o kaya hindi ginamit ng putang inang Marcos Jr. at Lee Satanas, ang AFP, ang mga ahensya ng gobyerno para i-take down ang page, makipagsabuatan dyan sa Pilipinas, hindi po buhay na buhay pa sana yung ating more than 1 million now na subscribers. But don't worry. Kahit na pinatake down ng mga buwaka ng inang pikon na pikon at mga addictos benedictos na sinisira ang buhay ninyong bawat Pilipino, ang boses ko, ang alindog ko, mawala man ako, nag-celebrate man ako, eto, buhay na ako. No? Natuwa ka, Lee Satanas, medyo na nahimik ako. Pero hindi ibig sabihin na nahimik ako, wala na akong pakialam sa laban ko. Kahit ako'y nag-enjoy, nasa isip ko pa rin ang laban ko. Just so happen, lagi akong ngarag sa dance with my friends. Pero ganun pa man, eto mga kababayan, pinapalabas ng mga bangag, ng mga bangag, itong picture na, ito picture ni Marlon Purificacion. Ang caption na ginamit yung fake page na Maharlika Network, na ginamit at pinupondohan ng buwaka ng inang bangag na si Marcos Jr. at si Lee Satanas na makyoho pa sa bulok na palaka. Kyoho, itsura niya, damak-damak. Linti daw ang bilat niya, gina-yeast na. Anyway, all right. Sabi dito, Marlon Purificacion, bata ni Vic Rodriguez, ang tunay na gumanap na pulburon video na inilabas natin mga palangga. Ito po ay si Lee Satanas at si Bangag at ang mga aliporos niyang author dito. Yan, sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Wala kaming usapan ni Attorney Vic. Di ba? So ito'y mga tanim, fake page ni Lee Satanas at ni Bangag, dahil nga galit na galit sila, dahil binuking sila ni Attorney Vic Rodriguez dito sa librong ito. That's why kung wala pa kayong kopya, you have to get it now. Okay? Sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkus mga palangga, gumawa pa siya ng alibay na never daw niya nakitang nagpulburon ang mamang si Kuting. So ito po ay ginamit nila ang picture ni Sir Marlon Purificacion. Ito po ay gawa ni Lee Satanas. Gawa ni Bangag. Dahil pikon sila dahil malapit na silang matumba. Okay?
Malapit na silang bumagsak dahil sinasabi ko sa inyo, ang AFP at PNP na mga matitino ay sukang-suka na sa kanila. Let's talk about this kasi nagpalabas sila 3 days ago sa presidential communication ng video na kung saan mga kababayan ay kina-counter nila yung tungkol doon sa PIN daw na abutan. Di ba? Pinalabas nila PIN. Ngayon, sinasabi nila, nag-release ka agad ng presidential communications na, maging mapagmatsyag, di ba? Huminto, mag-isip at magsaliksik. At sinasabi niya, walang maluloko kung walang magpapaloko, tiyakin ang katotohanan, fake news ang labanan. So, sinasabi nila na yung mga, nakita ko doon si Political Witch Boy, si General Macanas, 'di ba? Yung mga nila, yung mga title nila, is it pa question mark. So gustong lasunin ng putang inang Bangag Junior at ni Lisa Tanas na kidnapper ang mga isipan ninyo. At gusto nilang sabihin na mapagmatsyag daw kayo na kung paano daw ng fake news, detect. Ito mga kababayan, balikan natin yung abutan ng polvoron na may palaman na PIN. Number 1, okay? Sinasabi nila doon sa explanation nila may random na personalidad na nag-abot kay Bangag ng PIN daw. Kaya nga in-explain ko yun eh. Sabi ko pwedeng PIN na sa ilalim may pulburon. Mga kababayan, kung balikan nyo yung video na yon, nung inabot ni random, pag-usapan namin ni Cathy Binag sa vlog kasi alam ko kakilala niya, reserve ko yun, kakilala niya yung nag-abot daw di umano ng PIN kay Bangag Jr. Pero sabi ko nga, baka may nakaipit na white powdery substance. Ngayon mga kababayan, okay? Kung hindi ka kilala, eto, let's open your mind, your brain cells, darling. So ngayon, inabot yung white plastic. Syempre, pinakita nila, palalabasin talaga ng mga buwaka ng ina, spin yun. Kung random personalidad na hindi kakilala ni Bangag, ikaw, sino ka man, inabutan ka. Hindi ba titignan mo kung pera yung inabot sa'yo? Or pang-adictos benedictos? Eto ha, tangina, PCO, ha? Ikaw, Lisa Tanas, ang utak mo ha, nasusunog na ng pulburon. Ang utak mo nasusunog na ng alak. Ang utak mo, sana yung vape, jumorbag, gumano na lang ang vape. Dahil minuto nag-vape ka, sinusunog mo yung utak mo, yung baga mo. Well, sunog na sunog ka naman na talaga. What do you expect? Kung may utak ito mga inayupak na to, edi kayo mga palangga. Yung well, alam ko mautak kayo, yung mga nagpa-follow sa akin ng mga palangginging. Ang palusot nila ay opinion. Kung inabutan ka ng random personality at ikaw ay presidente o senador, hindi ba pag inabot sa'yo, di ba hindi mo gaganunin? Bisibisihan ka, kasi ako, may mga nagkakagulo din naman sa akin ng mga palangga na nilablab ako kung ano-ano mga inaabot sa akin. Pero so far, wala pa namang nag-abot sa akin ng white powdery substance dahil pag may nag-abot sa akin, papalunok ko sa kanya. So ngayon, inabot na ganyan. Ito Bangag, makinig ka kasi lagi kang Bangag, buha ka ng ina ka eh. Ginanon mo kaagad, ibinulsa mo. Ibig sabihin, mga palangga, inabot. Kasi ang drama ng mga Bangag ng presidential communication, PIN daw 'yon. So kung PIN 'yon, sa ibig sabihin alam niya na may aabot sa kanya. Hindi ba dapat ang pinakauna tinuturo natin sa ating mga anak? Pag may nagbigay sa iyo na stranger, huwag mong tatanggapin. 'Di ba? Huwag mong tatanggapin. So siya, Presidenteng Bangag, ang ginawa, tinago agad at ibinulsa. Ang first and foremost niyang ginawa dapat, pag abot, tinignan niya, ano ba to? Diba? Baka mamaya, pera yon. Tapos nakita siya na, tumanggap siya ng kakarampot na bribe. Hindi binulsan niya eh. So prior to that, kung i-analysan ninyo, kilala ni Bangag ang taong yun, which is kilala nga niya. Dahil sabi ko nga, yan ang pag-uusapan namin ni Cathy Binag. Mamaya, mag 3:30 dyan sa Pilipinas, ay meron kaming bonggang-bonggang live together. So ngayon, binulsa niya na kagad.
Okay? So, ibig sabihin, meron na silang usapan o even before, previously, meron na silang abutang nagaganap. So, ngayon, ang ginagawa ng mga buwaka ng inang gobyernong bangag na dapat yun ang kalusin, lapit na makalos yung mga yan, ay magmatsyag daw kayo. Mga yawa, tignan daw kung may katukat, edited daw yung picture. Buha ka ng inan nyo. Pagpasok pa lang ni Lisa Tana, pagpasok pa lang ng 2022, tinatapyas yung tiyan niyang botete. Hindi ba fake news yan? Kung talagang concern kayo sa fake news, bakit wala kayong counter o sagot nung sinabi ni Cathy Binag na si Lisa Tanas ay isang pusher ng pulboron at inabutan siya at gusto siyang alukin na suminghot at magpakabangag. Wala kayong sagot dyan. Ay, nako. Ano masasabi niyo mga kababayan? Medyo, kung titingnan mo talaga nga naman yung angulo, yung pagkakabigay na yun, bigyan natin ng benefit of the doubt si PBBM, no? Si President Marcos. Pero considering kasi na may PSG, hindi kasi talaga dapat nakakalapit yung mga tao basta-basta sa kanya eh. Sa totoo lang hindi talaga dapat. Hindi yun random na tao. The mere fact na may nakalapit sa kanya, nakapagbigay sa kanya ng ganong pin, ibig sabihin, kilala niya yung tao. And then meron yung basbasi ka nga, no, na, may lalapit sa akin na ganito. And hayaan nyo. Pero dapat hindi sa ganun na sa public, open public. Tsaka kung magbibigay ka ng pin, pwede mo nang ibigay dun sa mga PSG, sa mga bodyguard. Pero yung aabot mo ng derechahan. Hindi natin alam kung ano ba talaga yun. Antabayan na lang natin sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa susunod na lang ulit mga kababayan, mag-ingat po kayo. Huwag nyo na lang po kalimutan, isang like, isang share lang po dyan para happy naman po tayo. Mag-iingat po kayo lagi at maraming salamat. Pilipinas, wake up.